Exam mo na bukas, diba? Pero ngayon ka palang mag-aaral. Hindi pa naman huli ang lahat, may oras pa naman. Kaya naman, tutulungan ko kayo. Ganito yung gagawin nyo. Bilisan na natin. At number 1, 80-20 rule. Alam nyo yan? Ito yung oras mo. Hatiin natin to 80% and 20%. So, ito yung mga aaralin mo. Hatiin ulit natin. This is the 20% and this is the 80%. Yung 20% dyan, that will likely cover 80% of the exam. Ha, may ganon? Oo. Ang tawag sa kanila, high yield topics. Kaya nga, di ba, meron yung iba, unti lang yung inaral nila, pero ang taas ng nakuha nila. Kasi naaral nila yung mga high yield topics, yung 20% na nag-cover na ng 80% nung exam mo. So 80% of your time, aaralin mo yung 20% that will cover 80% of the exam. Basta ang sinasabi ko lang dito, focus on the high yield topics. Ano yung mga yon? Yung sinabi ng teacher niyong importante, especially during class, yung mga nirepeat niyang i-discuss, yung mga hinighlight niya. Balikan niyo yung syllabus niyo, may key objectives doon, may learning objectives. Kailangan ma-check nyo yun lahat. Aralin nyo yung PowerPoint nyo. Yung iba yung font size, yung naka-bold font, yung mga naka-italicize, yung mga naka-underline, importante yung mga yon. Sinasabi ko dito, i-prioritize yun yung mga importante talagang aralin. Number 2, wag na kayo magbasa, active recall na agad. Wala na kayong time para magbasa. Ang gawin nyo na lang, i-recall nyo ano yung naalala nyo. Kung hindi nyo maalala, tingnan nyo ulit, tapos kabisaduhin nyo. Explain it to yourself. Explain it sa kapatid mo. Magkunyaring teacher ka, tas nagtuturo ka. And other than that, i-test mo yung sarili mo. Mag-exam ka. Magpagawa ka ng exam sa AI, like Gemini. Pag nagpagawa ka ng exam, i-test mo yung sarili mo kung naiintindihan mo ba talaga yung inaaral mo. Kasi ganun sa exam, i-apply mo siya. So mas maganda, ngayon pa lang, sinasanay mo na bukas, mag-exam ka, i-apply mo lahat. The one I use actually dati is Gizmo. Pero ngayon meron na ring iba, so try nyo. Gizmo is actually good for active recall. Upload mo lang yung notes mo, gagawin ka na yan ng exam. And lastly, number 3, do the sandwich method. Hindi ka kakain ng sandwich. Hindi. After mo mag-aral ngayong gabi, matutulog ka. Matutulog pa pala. Oo, matutulog ka. Pagkagising mo bukas ng umaga, aralin mo ulit, i-recall mo ano yung mga inaral mo or ni-review mo kagabi. Yung mga hindi mo maalala, i-review mo ulit para maalala mo. Hindi ka mag-all-nighter. You got this, may oras ka pa. Marami na nagsabi sa akin na effective ang sandwich method, so try it. Kaya kung gusto niyo pang tulungan ko kayo sa school, mag-follow lang kayo, tas magkita tayo sa susunod na video.